Matapos patumbahin si Goku, nagpaplano si Vegeta ng estratehiya para talunin si Majin Buu. Nang maramdaman niya na namatay si Gohan, nakaramdam siya ng labis na pagsisisi. Nagsisisi din siya sa ginawa niya kay Goku at naging emosyonal pero pilit niyang nilabanan ito. Sa laban, patuloy na tinutukso ni Majin Buu si Dabura sa pagsasabing kakainin niya ito, napikon si Dabura at umatake. Kaso parang goma ang katawan ni Majin Buu, kaya hindi ito nagawang saktan ni Dabura. Samantala, si Trunks at Goten ay abala sa panonood mula sa bundok habang nagpapaulan si Dabura ng sunod-sunod na energy blast kay Buu. Ngunit tulad sa pisikal na atake ni Dabura ay hindi pa rin nasaktan si Buu. Sa labis na desperasyon, sinubukan ni Dabura na gawing bato si Buu gamit ang kanyang laway. Kaso umilag si Buu at ginawa siyang isang malaking cookie gamit ang kanyang cookie beam, at kinain siya pagkatapos. Lahat ng naging bato sa laway ni Dabura ay bumalik sa normal dahil patay na si Dabura. Napagtanto ni Trunks na si Piccolo ay bumalik din sa normal at lumipad upang alamin ito, pero sinabi ni Goten kay Krillin na itinumba ni Trunks ang estatwa ni Piccolo at nabasag na ito. Takot na takot si Trunks habang naiisip na ang katawan ni Piccolo ay magkakahiwalay na at sinabihan niya sina Goten at Krillin na itago ito bilang sikreto. Biglang lumitaw si Piccolo at ipinaliwanag na may kakayahan siyang mag-regenerate, ngunit biglang kinabahan ito sa enerhiya ni Majin Buu. Labis na ikinalungkot ni Piccolo nang mabalitaan niya kina Trunks na balak ipakain ni Bobby D kay Buu ang Supreme Kai. Dito ay nag-iisip si Buu kung anong klaseng pagkain niya gagawin si Supreme Kai, tsokolate ba o jelly, ngunit naantala siya ng pagsabog ng spaceship ni Bobby D. Nalungkot si Bobby D na nasira ang kanyang spaceship at inutusan si Buu na hanapin ang may gawa nito, pero biglang lumitaw si Vegeta mula sa usok. Inamin ni Vegeta na siya ang nagpasabog sa spaceship at hindi pinansin ang galit ni Bobby D na kamukha ni Wamos. Inakusahan ni Vegeta si Buu sa pagpatay kay Gohan na labis na ikinagulat ni Piccolo. Tinanong ni Trunks si Piccolo kung ano ang sinabi ni Vegeta ngunit tumanggi si Piccolo na sumagot habang labis ang pagkabahala niya na baka totoong patay na si Gohan. Nagulat si Majin Buu nang tawagin siyang pangit ni Vegeta, sabay inutusan ni Bobby D si Majin Buu na patayin si Vegeta dahil hindi ito sumusunod sa kanya. Saglit na nakita ni Majin Vegeta si Goku sa paligid. Naalala niya ang pagiging marangal ni Goku sa bawat paglaban nito sa mga seryosong banta sa Earth. Isinuko niya ang sama ng loob niya kay Goku at nangako sa kanyang sarili na ililigtas niya ang planeta, kahit na mamatay siya. Labis na lumakas si Vegeta habang sina Krillin, Piccolo, Trunks, at Goten ay nakatingin sa kanyang kahangahangang lakas. Hindi nagulat si Majin Buu, kahit sinimulan na ni Vegeta ang matinding pag-atake nito sa kanya. Ganun pa man, nag-aalala si Bobby D na baka matalo si Majin Buu kay Vegeta. Nagpatuloy ang walang humpay na pag-atake ni Vegeta kay Buu, tila one-sided ang laban dahil lamog si Buu. Nag-aalala si Bobby D habang pinagmamasdan ng pangyayari, samantalang sina Piccolo naman ay labis na namamangha sa lakas ni Vegeta. Nasabi ni Piccolo na mas malakas na ngayon si Vegeta kaysa kay Gohan noong lumaban ito kay Cell. Ngunit dahil sa kakayahan ni Buu na mag-regenerate, mabilis na nawawala ang lahat ng pinsalang natamo nito. Nagpakawala si Vegeta ng kanyang final impact na lumikha ng butas sa katawan ni Buu, subalit muli itong nabigo dahil agad na nag-regenerate si Kupal. Ngunit biglang nagalit si Buu at ginamit niya ang kanyang angry explosion na sa sobrang lakas ay nag-iwan ng malaking hukay sa lupa na ikinasugat ni Vegeta na nadamay sa pagsabog. Kumuha si Buu ng piraso ng kanyang katawan at ginamit ito upang hulihin si Vegeta. Dahil hindi na makadepensa, pinaglaruan na lang ni Buu si Vegeta at walang awang binugbog. Sobrang nagalit si Trunks at sumugod upang tulungan ang kanyang ama, sabay sumunod din si Goten para tumulong. Sinipa ni Trunks palayo si Majin Buu, at pinalaya nila ni Goten si Vegeta mula kay Buu. Takot at galit si Trunks na makitang bugbog sarado ang kanyang ama. Natanong ni Goten kung mamamatay na ba si Vegeta, ngunit sinigawan siya ni Trunks at mariing sinabi na hindi mamamatay ang kanyang ama. Sinabi rin ni Trunks kay Goten na ang kanyang ama ay ang prinsipe ng mga Saiyan. Nagising si Vegeta at galit na galit dahil nabugbog siya ni Majin Buu. Kinutya naman ni Bobby D si Vegeta, tinawag siyang mahinang nilalang at sinabing hindi na magtatagal at mamamatay din ito. Biglang lumitaw si Piccolo sa likuran niya at sinabing si Bobby D ang mamamatay sa araw na iyon bago siya hatiin sa dalawa. Dito ay parang may binabalak si Vegeta para matalo si Majin Buu. Pagkatapos ay sinabihan niya si Trunks na alagaan ang kanyang ina, at inutusan niya si Trunks at Goten na umalis na kaagad. Ngunit sinubukan ni na Trunks at Goten na kumbinsihin si Vegeta na hayaan silang tumulong, ngunit sinabi ni Vegeta na masyadong malakas si Majin Buu para sa kanila.
Nagpumilit ang mga bata na hayaan silang lumaban, pero tumahimik lang si Vegeta. Maya-maya ay sinabi niya kay Trunks na hindi pa niya ito kailanman nayakap mula nang ito ay sanggol pa, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay niyakap ni Vegeta si Trunks. Nagulat at nahiya si Trunks habang pinapanood sila ni Goten. Sinabi ni Vegeta kay Trunks na pinagmamalaki niya ito bago niya parehong pinatulog sina Trunks at Goten. Nang dumating si Piccolo, sinabi ni Vegeta na dalhin ang mga bata sa ligtas na lugar at pagkatapos ay tinanong kung makikita niya ba si Goku sa kabilang mundo kapag namatay siya. Sinabi ni Piccolo na siguradong hindi, dahil si Goku ay ginugol ang kanyang buhay sa pagprotekta sa iba kaya pinapayagan itong mapanatili ang kanyang katawan at makagala sa kabilang mundo, habang si Vegeta naman ay nabuhay ng makasarili kaya diretso siya sa impyerno at huhugasan ang kanyang kaluluwa. Ganun pa man, hindi na tinag dito si Vegeta, at kalmadong tinanggap ang kanyang kapalaran. Habang lumilipad si Piccolo kasama sina Goten at Trunks, idineklara ni Vegeta na wawasakin niya si Boo ng lubusan, hanggang sa imposible na itong makapag-regenerate. Pagkatapos ay nagpaalam si Vegeta kina Bulma, Trunks, at Goku bago niya ilabas ang kanyang buong kapangyarihan. Trunks, Bulma. Matapos pasabugin ni Vegeta ang kanyang sarili kasama si Majin Buu, pinuntahan ni Piccolo ang pinangyarihan habang si Krillin ay naiwan kasama sina Goten at Trunks. Ang katawan ni Vegeta ay naging bato at nadurog. Tuluyang nawala ang ki ni Vegeta, senyales na tuluyan na nga siyang namaalam. Dito ay kinilala ni Piccolo si Vegeta bilang isang tunay na kaibigan at kasama, tahimik niya itong pinasalamatan sa sakripisyo nito upang iligtas ang Earth mula kay Majin Buu. Samantala, nakasakay sa eroplano sina Bulma upang kolektahin ang Dragon Ball para muling buhayin ang mga napatay ni Vegeta sa World Martial Arts Tournament. Naramdaman nila ang impact ng pagsabog ni Vegeta, masama ang kutob ni Bulma dito, at nag-alala sa kanyang asawa. Nagdulot ng pinsala ang impact sa eroplano at nagsimula itong bumagsak, lumabas si 18 para buhatin ang eroplano pababa sa lupa, at agad namang sinimula ni Yamcha na ayusin ito. Nakita ni Piccolo ang isang malaking butas at ang kalahating katawan ni Bobby D na nakahandusay at buhay pa. Sobrang desperado na si Bobby D at nagmakaawa na tulungan siya, ngunit naghanda lang si Piccolo na patayin siya. Pero biglang napansin ni Piccolo ang ilang kulay rosas na blob na nagsasanib at nagulat siya nang makita na nagsama ang mga ito upang muling mabuo si Majin Buu. Nasabi ni Piccolo na nawala ng saysay ang sakripisyo ni Vegeta. Sa takot, bumalik si Piccolo kay Krillin upang sabihin dito na buhay pa rin si Majin Buu, at dapat nilang ingatan sina Goten at Trunks, dahil sa pagkawala ni Goku, Vegeta, at Gohan, sila na ngayon ang huling pag-asa ng Earth. Lumipad sila patungo sa lookout para sa kanilang kaligtasan. Nakita ni Majin Buu si Bobby D, at inutusan ni Bobby D si Majin Buu na gamutin siya. Nung una ay ayaw ni Majin Buu na tulungan siya, pero nautong niya rin ito kalaunan. Magkasama nilang sinimulan na hanapin sina Piccolo at ang mga bata. Samantala, ang Supreme Kai, kahit nasugatan ay pinilit nitong bumangon para hanapin si Gohan. Abala ang lahat sa paghahanap ng mga Dragon Ball, at habang nag-uusap kung ano ang kanilang estratehiya upang mabilis na mahanap ang mga Dragon Ball, aksidenteng naibangga ni Yamcha ang jet sa isang umbok na lupa. Sa kabutihang palad, walang nangyari sa eroplano at sa lahat ng sakay nito, maliban kay Master Buten na for the Maniac kay 18 kaya nabanatan ng matindi. Makalipas ang ilang oras ay natagpuan din ng grupo ang lahat ng mga Dragon Ball matapos ang ilang pakikipagsapalaran. Samantala, nagising si Goku na nag-iisa sa kapatagan, ang sako ng Magic Beans na dala niya ay walang laman, dahil kinuha ito ni Vegeta bago ang laban niya kay Majin Buu. Naisip ni Goku ang ginawa ni Vegeta at ang desisyon nitong lumaban kay Buu ng mag-isa. Ginamit niya ang instant transmission para magtungo sa lookout, kung saan naghihintay sina Piccolo, Mr. Popo, Dende, at Krillin. Doon ay napagtanto ni Goku na bumalik na sa normal sina Krillin at Piccolo. Agad namang nilunasan ni Dende ang mga sugat ni Goku bago ikinwento ni na Piccolo ang lahat ng pangyayari. Ipinaliwanag ni Piccolo kay Goku ang mga nangyari habang siya ay walang malay. Nagbiro si Krillin na magiging ayos lang ang lahat dahil nabuhay na si Goku, pero biglang naalala ni Krillin na patay pa rin ito nang makita niya ang halo nito sa ulo. Sinabi ni Krillin na matatalo ni Goku si Buu sa pamamagitan ng Kamehameha Wave, ngunit tumanggi si Goku. Ipinaliwanag niya na kung hindi natalo ni Vegeta si Buu, mas lalo siyang walang pag-asa dahil pantay lang ang kanilang lakas ni Vegeta noong naglaban sila.
Pagkatapos ay nag-isip si Goku ng solusyon, nasabi niya na kung hindi lang sana masyadong sabik si Vegeta na talunin si Majin Buu ng mag-isa, sana ay nakapag-fusion ito kay Gohan. Sabay ipinaliwanag ni Goku na natutunan niya ang teknik na fusion sa kabilang buhay, kung saan ang dalawang tao ay magsasanib. Alam ni Piccolo ang tungkol sa fusion dahil nakipagsanib siya dati kay Nail, ngunit nilinaw ni Goku na ang teknik na ito ay iba dahil hindi ito permanente at tumatagal lamang ng 30 minuto. Patuloy niyang ipinaliwanag na kapag ang dalawang tao ay nag-fusion, bumubuo sila ng isang ganap na bagong nilalang na may mga katangian ng parehong tao at mas malakas kaysa sa kanilang magkahiwalay na sarili. Sinabi ni Goku na ang problema nila ay matagal itong matutunan dahil kailangan ito ng dalawang taong magsasanay ng sabay. Location is full of material. Sunod na ipinakita sina Bulma at ang iba pa sa Dragon Team na nagtitipon sa bakuran ng Capsule Corporation. Ipinatawag ni Bulma si Shenron, nagulat si Videl nang makita ito sa unang pagkakataon at labis siyang namangha sa kanyang nakita. Paalis si Krillin upang dalhin ang kanyang pamilya sa lookout, nang biglang dumilim ang langit at napagtanto nila na may tumawag kay Shenron. Naniniwala si Krillin na si Bulma ang tumawag dito dahil walang ibang makakakolekta ng Dragon Balls ng sobrang bilis. Alam ni Goku na gusto ni Bulma na buhayin muli ang mga pinatay ni Vegeta. Iminungkahi ni Dende na pigilan si Bulma dahil kung gagamitin niya ang dalawang hiling ngayon, kailangan nilang maghintay ng 1 taon para sa isa pang hiling, ngunit nahirapan si Goku na hanapin ang kini Bulma dahil sa dami ng iniisip niya. Hiniling ni Yamcha na lahat ng namatay sa araw na iyon ay muling mabuhay. Nagtagumpay si Goku na mahanap si Bulma at ginamit ang instant transmission upang mapuntahan ito kaagad. Pinigilan niya ang mga ito na gawin ang kanilang pangalawang hiling at sinabi niya kay Shenron na ipagkaloob ang kanilang pangalawang hiling sa ibang pagkakataon. Ipinaliwanag ni Goku na sa halip na maghintay ng 1 taon upang muling makipag-usap kay Shenron, kailangan lang nilang maghintay ng 4 na buwan upang ma-access ang kanilang pangalawang hiling. Tinanong ni Chi-Chi si Goku kung nasaan sina Gohan at Goten, pero sinabi lang ni Goku sa lahat ang totoong sitwasyon na sa ngayon ay kailangan nilang magtago mula kay Majin Buu para maging ligtas. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon sa lahat, isinama ni Goku ang lahat sa Kami's Lookout para sa kanilang kaligtasan maliban kina Mr. Brief at Bikini na piniling manatili. Samantala, pinakita sina Majin Buu na patungo na sa kanilang susunod na target. Sinubukan ng kabubuhay lang na si Kibito na pakiramdaman si Shin at nang magawa niya, mabilis siyang lumipad upang hanapin ito. Samantala, patuloy namang sinasabi ni Shin na buhay pa si Gohan at ito lang daw ang tangi nilang pag-asa. Sa ibang lugar, lumilipad sina Majin Buu at Bobby D at bigla silang huminto sa gitna ng traffic. Habang sinisigawan sila ng isang lalaki, kinuha ni Buu ang ilan sa kanyang taba at itinapon sa lalaki, at tinali ito. Naglakad si Buu patungo sa isang tindahan ng panghimagas at sinabing gusto niya ang lahat ng pagkain, kaya sinimulan niyang kainin ang lahat ng nakikita niya. Sinabi ni Bobby D na tumigil na at oras na para umalis, ngunit binaliwala siya ni Buu at sinira ang dingding upang makita ang mga cake na ginagawa, kinain niya ang lahat ng ito. Pagkatapos ay umalis si Buu upang maghanap pa ng pagkain habang sumusunod si Bobby D, ngunit pinigilan ng wizard ng isang trabahador na nagsabing kailangan niyang bayaran ang lahat ng pinsala at ang mga cake na kinain ni Buu. Pinagbantaan ni Bobby D ng masama ang babae, ngunit walang pake ang manggagawa at sinabi lang kay Bobby D na magbayad. Dito ay sobrang naiirita na si Bobby D kaya tineleport niya ang manggagawa sa tuktok ng isang flagpole at sobrang na-trauma ito. Pagkatapos ay inutusan ni Bobby D si Buu na tumigil sa pagkain ng mga cake at sa pagkakataong ito ay nakinig na si Buu. Dumating ang ilang pulis upang arestuhin si Buu, ngunit napakaliit ng kanilang poses, at madali lang silang tinalo ni Buu. Samantala, nahanap na at pinagaling ni Kibito si Shin, na pagkatapos ay nagmungkahi na hanapin nila kaagad si Gohan, dahil habang tumatagal ay lalong lumalakas ang enerhiya ni Majin Buu at wala na silang gaanong oras. Nakita ni Kibito si Gohan na grabe ang pinsala, at bago pa man siya pagalingin ni Kibito, pinigilan siya ni Supreme Kai at sinabihan na dadalhin na lang niya si Gohan sa kanilang sagradong lugar. Ito ay ipinagbabawal, kaya sa una ay tumutol si Kibito, pero pumayag din siya at nag-teleport na silang dalawa kasama si Gohan. Sa Kami's Lookout, tinanong ni Chi-Chi kung nasaan sina Gohan at Goten, at si Bulma naman ay tinanong kung nasaan sina Trunks at Vegeta, habang for the flashback si Piccolo sa mga nangyari. Sinabihan ni Krillin si Goku na sabihin na sa kanila ang nangyari. Matapos kalmay ng sarili, inihayag ni Goku na napatay si Vegeta ni Buu, at naniniwala siyang patay na rin si Gohan. Lahat ay nabigla sa balitang ito, at halos gumuho ang mundo ni Chi-Chi. Nagsimula namang sumigaw ng hysterical si Bulma sa balitang patay na ang kanyang asawa. Nagulat din si Videl, at halos hindi makapaniwala na patay na si Gohan.
Iminungkahi ni Piccolo kay Goku na kailangan turuan sina Trunks at Goten ng fusion dance, ngunit habang sinasabi ni Goku kay Mr. Popo na gisingin ang mga bata, bigla nilang narinig ang boses ni Bobby D. Telepatikong nakikipag-usap si Bobby D sa mga tao sa Earth, sinasabihan sila na sisihin sina Trunks, Goten at Piccolo sa lahat ng pagkasira dahil tumanggi silang magpakita. Pagkatapos ay sinimulan ni Majin Buu ang kanyang pangwawasak sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan sa mga tao. Pinalutang niya ang lahat pagkatapos ay ginawang candy na iba't ibang kulay at nilamon silang lahat. Tinapos ni Bobby D ang kanyang broadcast sa pagbabantang ito ang mangyayari sa iba pang bahagi ng mundo kung hindi magpapakita sina Trunks, Goten, at Piccolo sa loob ng susunod na 5 araw. Isang staff ng World Martial Arts Tournament na nagngangalang Marvin ang nagbigay impormasyon kay Bobby D tungkol sa mga pangalan ng mga hinahanap niya, ngunit nakita ni Bobby D na walang silbi ang impormasyon kaya pinasabog niya ang ulo nito. Sa lookout, sobra ang galit ni Piccolo nang marinig ang balita na sisirain ni Majin Buu ang Earth sa loob ng 5 araw, at naisip na magpakita na kay Bobby D. Ngunit nagpasya siyang manatili at tulungan si Goku na turuan ang mga bata ng fusion dance. Samantala, nagising sina Trunks at Goten at nag-imbestiga sa paligid. Sa sagradong mundo ng mga Kai, pinagaling si Gohan at ang buong akala ni Gohan ay patay na siya, ngunit napansin niyang wala siyang halo tulad ng sa kanyang ama, at ipinaalam ni Kibito kay Gohan na wala pang mortal ang nakatapak sa sagradong mundo. Pero tinanong lang ni Gohan si Kibito kung patay na nga siya, ngunit sinabi ng Supreme Kai na hindi dahil muntik lang siyang mamatay. Sinabi ng Supreme Kai kay Gohan na dinala siya doon upang hugutin ang maalamat na Zeta Sword, na hindi pa nagagawa ng sinuman. Ipinaliwanag ng Supreme Kai na ang espada ay pinapalakas ang may-ari nito. Lubos na nagduda si Kibito na mahuhugot ni Gohan ang espada at naisip na isang pagkakamali ang pagdadala sa kanya sa sagradong planeta. Nagmadali silang tatlo upang hanapin ang Zeta Sword. Nagising sina Goten at Trunks at mabilis silang nabagot at nagpasya na mag-explore sa paligid. Nakasalubong nila si Mr. Popo na ikinagulat ni Trunks. Maya-maya ay inatake ng 2 bata si Mr. Popo, habang nagtatanong kung sino siya o kung ano ang gusto nito sa kanila. Hanggang sa dumating si Goku at pinakalma ang 2 bata at pinaalalahanang huwag maging batak. Sina Gohan, Supreme Kai, at Kibito ay lumipad patungo sa Zeta Sword. Nagkomento si Kibito tungkol sa kasalukuyang damit ni Gohan, sinasabing hindi ito angkop dahil hindi maaaring magsanay si Gohan na marumi at lumang basahan ang suot. Nagbigay si Kibito kay Gohan ng damit na katulad ng sa kanila. Pagkatapos ay ibinigay ng Supreme Kai at Kibito kay Gohan ang kanyang unang misyon na hugutin ang Zeta Sword, at nagpasya naman si Gohan na subukan. Balik sa lookout, umiiyak sina Trunks at Goten matapos sabihin ni Goku sa kanila ang pagkamatay ni Gohan at Vegeta. Pero matatag na sinabi ni Goku sa 2 bata na wala ng oras para umiyak. Dagdag pa nito na kailangan nilang lumakas kung gusto nilang pigilan si Majin Buu. Tumigil sa pag-iyak ang 2 bata at naghanda para sa pag-aaral ng bagong teknik. Dito ay sobra ang lungkot ni Videl, habang si Bulma ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, at napagtanto nito na si Gohan ay sapat ang lakas para talunin si Cell, ngunit hindi sapat ang lakas para talunin si Buu. Habang si Chi-Chi naman ay nakahiga sa kama, pinapaypayan ni Ox King na sobrang naaawa sa kanya dahil napagtanto nito na nawala na kay Chi-Chi ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Ayaw pa rin maniwala ni Videl na patay na si Gohan, at sinabihan nito ang lahat na wag umasta na parang inilibing na nila si Gohan dahil hindi pa nila natatagpuan ang katawan nito. Sinabi sa kanya ni Krillin na hindi na nila maramdaman ang enerhiya ni Gohan, na nangangahulog ang patay na ito. Ngunit nagpumilit si Videl, at gustong patunayang mali si Krillin, at sinabi niyang hindi maaaring mawala si Gohan dahil hindi pa sila nagkakatuluyan habang for the drama ito. Sa sagradong mundo, habang nakahawak sa Zeta Sword ay tinanong ni Gohan kung ano ang mangyayari kung huhugutin niya ito palabas at simpleng sumagot si Kibito na magiging mas malakas siya. Sinubukan ni Gohan na hugutin ang espada at bumagsak lamang siya. Matapos ang nabigong pagsubok sa kanyang normal na anyo, sinubukan ulit ni Gohan pero sa anyong Super Saiyan 2. Sa kanyang lakas, nahila niya ito palabas na nagdulot din ng kaunting pagkasira sa paligid nito, habang lubos na namangha si Kibito. Pagkatapos, sinubukan ni Gohan na buhatin ang espada, ngunit nahirapan siya dahil sobrang bigat nito. Nagbiro si Gohan na ibibigay na lang niya ang mabigat na espada kay Majin Buu para hindi na ito makagalaw at madali na niya itong matatalo. Pinagalitan ni Kibito si Gohan sa hindi pagsiseryoso, at sinabihan na kailangan niyang i-master ang espada para talunin si Majin Buu dahil hindi siya maaaring magpakalampa tulad ng kasalukuyan niyang ginagawa. Inalok ni Gohan kay Kibito ang espada, at iniabot ito sa kanya. Kinuha ito ni Kibito, ngunit napakabigat nito at halos hindi ito maitaas ni Kibito, at nahulog lang ito mula sa kanyang mga kamay nang subukan niya itong buhatin.
Napahiya si Kibito at sinabi na lang na si Gohan ang may kailangan ng espada kaya ito ang dapat bumuhat nito. Sa Kami's Lookout, si Goku, Piccolo, Goten, at Trunks ay nagpatuloy sa kanilang mga pag-aaral na matutunan ang mga sayaw ng fusion dance. Binigyang diin ni Goku kung gaano kahalaga nilang dapat matutunan ito ng mabilis dahil nauubusan na sila ng oras. Nang sabihin ni Goku sa kanila na maging Super Saiyan para dito, galit na tinitigan lang siya ni Goten at Trunks. Dahil dito ay tinanong sila ni Goku kung ano ang problema at nagtinginan silang dalawa, pagkatapos ay nagtanong kung bakit wala si Goku nang nakikipaglaban si Vegeta kay Majin Buu. Sumagot si Goku na siya ay nakatulog, ngunit hindi pa rin nasiyahan ang dalawa sa kanyang sagot at inakusahan siya ng pagiging duwag dahil sa hindi pagtulong kina Vegeta at Gohan na kalabanin si Buu. Bahagyang natigilan si Goku sa kanilang pananalita, ngunit nagawa niya pa rin kumbinsihin silang pumayag na matuto ng fusion, matapos ipagtanggol ni Piccolo si Goku at sabihin sa dalawa na hindi duwag si Goku. Pagkatapos, narating ni Bobby D at Majin Buu ang isa pang lungsod, at sinimulan ni Bobby D ang isa pang broadcast na humihingi ng lokasyon ni Trunks, Goten, at Piccolo. Dahil walang nagsalita, inutusan ni Bobby D si Buu na muling kumain, at pinili ni Buu na gawing chocolate bars ang mga tao sa lungsod. Binaliwala ni Trunks at Goten ang utos ni Piccolo na huwag ipikit ang kanilang mga mata at pumikit pa rin, labis na natakot ang dalawang bata sa nakita nila kay Bobby D. Samantala, si Master Pogi ay sinusubukan pa ring alamin kung paano lumipad, nang biglang nag-ambala ang kanyang pagsasanay ng isang grupo ng mga tao na gustong talunin niya si Majin Buu. Nagpa siya si Master Pogi na pakalmahin ang mga tao sa pamamagitan ng pagsabi sa kanila na nagtatrabaho siya at busy. Pero sa totoo ay kabado siya at nagtatanong kung paano niya ito maisa sa katuparan. Sa ibang lugar, nabusog na si Buu kaya ikinalat na lang nito ang natitirang mga chocolate bar sa buong lungsod, at tinunaw ito sa pamamagitan ng malakas na pagsabog. Si Trunks at Goten, na sapat na ang nakita, ay sinira ang kanilang katahimikan at sinabi kay Bobby D na balak nilang puntahan sila ni Buu. Mabilis na kinumbinsi ni Piccolo ang mga bata na tumigil bago pa malaman ni Bobby D ang daan patungo sa lookout. Dahil sa bagong nahanap na determinasyon, handa na sina Trunks at Goten na tanggapin ang pagtuturo ni Goku. Sa Kami's Lookout, abala si Goku sa pagtuturo kina Goten at Trunks ng fusion dance. Kahit na nag-aalinlangan pa si Trunks sa teknik, hindi ito pinansin ni Goku, at inutusan silang maging Super Saiyan at itaas ang kanilang power level. Napansin ni Goku na mas mataas ang power ni Trunks kaysa kay Goten, kaya ipinaliwanag niya na hindi gagana ang fusion dahil kailangan pareho ang kanilang lakas. Pinababa niya ang power ni Trunks upang tumugma kay Goten at pinatandaan kung ano ang pakiramdam ng ganong power level. Nang bumalik sila sa normal, nagreklamo si Trunks tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Goten na itaas ang kanyang power. Paliwanag ni Goku, natural lang na mas malakas si Trunks dahil mas matanda siya ng 1 taon. Maya-maya, pumasok si Bulma at nagbabala kay Goku na huwag saktan si Trunks. Agad naman itong pinalabas ni Krillin para makapagpatuloy ang mga Saiyan sa kanilang pagsasanay. Habang naglalakad palayo si Bulma na naiinis, narinig ni Krillin ang mga boses ni Goten at Trunks na ginaganahan sa pagsasanay. Dahil dito ay for the flashback si Krillin sa kanyang pagsasanay kasama si Goku sa ilalim ni Master Buten. Sa World Martial Arts Tournament Arena, ipinagyayabang ni Master Pogi na ililigtas niya ang planeta mula kay Majin Buu. Ngunit iniwan niya ang mga tao para magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Napapaisip si Master Pogi kung ano ang mangyayari kapag kaharap na niya si Majin Buu, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito at naghanda na siyang magsanay para matuto lumipad. Samantala, patuloy na nanggugulo sina Majin Buu at Bobby D sa Earth. Sa loob ng mansyon, pinapanood ni Idasa, Hikose, at kanilang ina ang balita sa TV. Nang banggitin ng news reporter ang mga pangalan ni Ma Jr., Goten, at Trunks, naalala ng ina ni Idasa at Hikose si Bulma na sumisigaw ng pangalan ni Trunks mula sa Junior Division ng World Martial Arts Tournament. Bigla itong nagalit at sinabi na sasabihin niya kay Bobby D kung saan nakatira si Trunks, kaso hindi niya alam kung saan ito nakatira. Gayunpaman, binanggit ni Idasa na nakatira si Trunks sa Capsule Corp sa West City. Nang malaman niya ito, inutusan niya sina Idasa at Hikose na ipikit ang kanilang mga mata at mag-concentrate sa pakikipag-ugnayan kay Bobby D gamit ang kanilang isip. Habang nagpapakasasa si Bobby D sa paghahasik ng kaguluhan, napansin niya na kinokontak siya ng ina ni Idasa. Sinabi nito ang lokasyon ng bahay ni Trunks pero may kasamang paninira na dinaya daw ni Trunks si Idasa sa tournament. Nagpasalamat si Bobby D sa impormasyon pero sinabihan nitong papatayin ng nanay ni Idasa dahil pangit ang boses nito at masakit sa tenga. Nainis ang ina ni Idasa sa kung paano siya tinrato ni Bobby D. Balik sa Kami's Lookout, handa na ang dalawang bata na itaas ang kanilang power sa maximum nang hindi nagiging Super Saiyan nang magbigay ng panibagong global announcement si Bobby D.
Sinabi niya na dahil alam niya na hindi lalapit si Trunks sa kanya, pupunta na lang siya sa Capsule Corp upang hanapin ito. Kung wala si Trunks doon, sisirain ni na Majin Buu at Bobby D ang Capsule Corp at West City upang patayin ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Agad na nagmadali si Bulma sa kwarto kung saan nagsasanay ang mga bata upang ipahayag ang kanyang pag-aalala dahil sina Dr. Brief at Bikini ay nasa West City pa. Sinabi ni Goku na ayos lang dahil pwede nilang buhayin ang pamilya Brief gamit ang Dragon Ball, pero sinabi ni Piccolo na hindi na pwede dahil isa na lang ang natitirang kahilingan. Iminungkahi ni Goku na magmakaawa na lang sila kay Shenron para makakuha ng 2 bagong wish. Ganun pa man, sinabi ni Bulma na kung masisira ang West City, masisira din ang Dragon Radar. Dahil sa problemang iyon, ipinadala si Trunks upang kunin ang Dragon Radar habang si Goku naman ang haharang kina Majin Buu at Bobby D. Matapos ang ilang mga paalala mula kay Bulma, nag-Super Saiyan na si Trunks at lumipad. Sinabi ni Goku kay Bulma na huwag mag-alala kay Trunks dahil matalino ito tulad ni Vegeta. Pagkatapos nun ay ginamit na ni Goku ang kanyang instant transmission technique upang mag-teleport sa lokasyon ni na Majin Buu at Bobby D. Nagulat si Bobby D na buhay pa rin si Goku matapos ang laban nila ni Vegeta. Sinabi ni Bobby D na hindi niya akalaing magkakaroon siya ng pagkakataong pasalamatan si Goku sa pagtulong sa muling pagbuhay kay Majin Buu. Sinabi naman ni Goku na hindi magtatagumpay si Bobby D kung hindi nila minaliit si Majin Buu. Natanong ni Bobby D si Goku kung naroroon siya upang purihin ang power level ni Majin Buu at sumali sa kanilang grupo, o para sabihin ang lokasyon ni Goten, Piccolo, at Trunks. Gayunpaman, sinabi ni Goku na magpapakita ang tatlo para patayin silang dalawa matapos makumpleto ang kanilang pagsasanay. Dahil dito, nagtawanan sina Majin Buu at Bobby D, at sinabi ni Bobby D na kung nais ni Goku na pigilan ang pagkawasak ng West City, kailangan munang magpakita ang tatlo. Sinabi ni Goku na kailangan nilang dumaan sa kanya kung nais nilang makapunta sa West City. Dahil doon, sinabi ni Bobby D kay Majin Buu na patayin si Goku, ngunit tinawanan lang ni Majin Buu si Bobby D. Nagalit si Bobby D at inutusan muli si Majin Buu na harapin si Goku. Tinanong ni Goku kung bakit ang isang malakas na nilalang tulad ni Majin Buu ay sunod-sunuran lang sa utos ni Bobby D. Sinabi ni Bobby D kay Majin Buu na wag itong pakinggan at sinabi kay Goku na siya ang bumuhay muli kay Majin Buu, kaya pagmamay-ari niya ito. Ganun pa man, tiningnan ni Majin Buu ng masama si Bobby D at nagalit. Nagbanta si Bobby D na ikukulong muli si Majin Buu. Sinabi ni Majin Buu na papatayin ni Goku si Bobby D kapag nakulong na siya, ngunit babanatan pa rin niya si Goku dahil hindi niya ito gusto. Lumayo ng ilang talampakan si Bobby D kay Majin Buu, nagsimulang mag-broadcast si Bobby D gamit ang kanyang telepathy sa mundo kung ano ang mangyayari kung sino man ang lumaban sa kanya dahil inaasahan nitong mapapatay si Goku. Pagkatapos, nagsimulang mag-power up si Goku ng higit sa Super Saiyan. Mula sa Kami's Lookout, nararamdaman ni na Piccolo at Goten ang power ni Goku, at nararamdaman din ni Trunks ang napakalaking power habang lumilipad siya patungo sa West City. Samantala, nagkomento si Bobby D na ang taktika ni Goku ay isa lamang pag-aaksaya ng enerhiya at ginawa din ito ni Vegeta. Dahil mukhang baliwala lang sa dalawa ang kanyang Super Saiyan 2, sinabi ni Goku na kailangan na niyang dalhin ito sa susunod na level. Hindi alam ni Bobby D kung ano ang sinasabi ni Goku na susunod na level, kaya labis itong naguluhan. Pero inakala ni Bobby D na mema lang si Goku sa sinasabi nitong mas mataas sa Super Saiyan 2, kaya inutusan niya si Majin Buu na tapusin si Goku para makapunta na sila sa West City. Napaisip si Goku na mahirap paniwalaan na napakalakas ni Majin Buu dahil sa kilos nito, pero naisip din niyang baka ganoon din ang naisip ni Vegeta. Sa lookout, patuloy na pinapanood ng lahat ang labanan sa pamamagitan ng telepathy ni Bobby D. Nasabi ni Bulma na dapat nasa Capsule Corporation na si Trunks, ngunit sinabi ni Piccolo na wala pa ito doon. Huminto si Trunks sa ere, habang nagtataka si Goku kung bakit huminto si Trunks, naisip rin niyang wag na sanang umabot na kailangan niyang ilabas ang Super Saiyan 3. Samantala, nakaramdam si Trunks ng napakalaking kapangyarihan at nagtaka kung dapat siyang tumulong, ngunit matapos sumigaw ni Goku na tigilan na ang paglalaro at kunin ang radar, nagpatuloy si Trunks sa kanyang paglalakbay patungong Capsule Corp. Nagtaka si Bobby D kung sino ang kausap ni Goku at kung ano ang sinasabi nitong radar. Sumagot si Goku na hindi na yun kailangan malaman pa ni Bobby D. Inakala naman ni Bobby D na naghahalusinate lang si Goku. Nagbalik si Goku sa normal niyang anyo, kaya nagtanong si Majin Buu kung maglalaro pa rin ba sila. Siniguro ni Goku na maglalaro sila matapos niyang maipaliwanag sa kanila ang ilang mga bagay tungkol sa Super Saiyan, kahit tila wala pa ring interes si Bobby D dito. Bago mag-power up, ipinaliwanag ni Goku na kapag ganito ay nasa normal pa siyang anyo. Pagkatapos ay nag-power up si Goku at sinabing ito ang Super Saiyan. Pagkatapos nito, nag-power up pa siya sa susunod na antas. Ipinaliwanag ni Goku na ang kasalukuyan niyang anyo ay ang Super Saiyan 2.
Ngunit binaliwala ito ni Bobby D, sinasabing nagbago lang ang buhok ni Goku, at tinawag itong walang kwentang pagbabago. Balik sa lookout, napapaisip si Piccolo kung nakahanap nga ba si Goku ng paraan para malampasan ang Super Saiyan 2, habang naniniwala naman si Krillin na nagbibiro lang si Goku. Pagkatapos, nagsimulang maghanda muli si Goku na magbagong anyo, at sinabi na ito ay para lagpasan pa ang Super Saiyan 2. Sa lookout, nararamdaman ni na Piccolo, Goten, at Krillin ang pagtaas ng power level ni Goku. Sa Grand Kai's Planet, pinapanood ni Kaiosama ang lahat ng kaganapan sa Earth. Sinabi niya kay Goku na tumigil, nagprotesta na kung gagawin ito ni Goku ngayon ay mauubos kaagad ang oras niya sa Earth. Balik sa labanan, tinitingnan ni Majin Buu si Goku nang may pagkamangha, habang mukhang natatakot naman si Bobby D. Sa lookout, nagsimulang lumindol, habang nagtataka si Piccolo kung paano nakakapaglabas si Goku ng ganoong kalaking enerhiya. Huminto muli si Trunks at nagkomento na mas malakas ang enerhiyang nilalabas ni Goku kaysa sa dati, pagkatapos ay muling nagpatuloy sa Capsule Corp upang hindi na siya mapagalitan. Habang nagpapatuloy na mag-power up si Goku, ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay nakakaapekto sa klima sa buong mundo. Lumakas ang hangin at nagkaroon ng malakas na lindol sa Earth. Nagsimulang mag-transform si Goku, dahan-dahang humahaba ang kanyang buhok. Ang enerhiyang inilalabas ni Goku ay naililipad sila Bobby D palayo. Balik sa Grand Kai's Planet, nagmamakaawa si Kaiosama kay Goku na tumigil. Mula sa isang gulubunduking lugar, napansin din ni Tien at Chaozu ang kapangyarihan ni Goku, ngunit nabahala si Tien at nagprotesta na sisirain ni Goku ang mundo kung hindi ito titigil. Balik sa lugar ng World Martial Arts Tournament, abala si Master Pogi sa pag-iwas sa mga bumabagsak na pabigat habang lumilindol. Balik kina Goku, kailangang takpan ni Bobby D ang kanyang mga mata upang hindi siya mabulag ng matinding liwanag, ngunit nang tinanggal niya ang takip sa kanyang mga mata, nagulat siya nang makita ang naging pagbabago kay Goku. Samantala, naramdaman ni na Piccolo, Goten, Krillin, at Trunks ang napakalaking enerhiya ni Goku. Si Bobby D ay nagsimulang matakot kay Goku, humingi naman ng paumanhin si Goku dahil sa tagal ng kanyang pagbabagong anyo, at ipinakilala niya ang kanyang kasalukuyang anyo bilang Super Saiyan 3. Habang labis pa rin ang gulat ni Bobby D, at tiningnan ni Buu si Goku ng may halong pagkamangha. Sa Kami's Lookout, nagkomento si Master Buten tungkol sa Super Saiyan 3, habang sa sagradong mundo ng mga Kai, naramdaman ni na Gohan, Supreme Kai, at Kibito ang kapangyarihan ni Goku. Nagprotesta si Kibito na imposible dapat na maramdaman ang kapangyarihan ni Goku mula sa ibang mundo. Balik sa labanan, galit na nakatingin si Bobby D. Ngumiti naman si Majin Buu, sinabi nitong hindi siya natatakot at nakakatawa ang mahabang buhok ni Goku. Sumang-ayon si Bobby D kay Majin Buu at nagkomento na ang kasalukuyan nitong anyo ay nakakatawa at kinakailangan ni Goku na magpagupit. Gayunpaman, tinanggap ni Goku ang hamon, naisip ni Bobby D na ang labanang ito ay isang bagay na dapat makita ng buong planeta. Sinasabi ni Goku sa kanyang isip na kailangan ng bilisan ni Trunks. Samantala, sa wakas ay nakarating si Trunks sa Capsule Corp. Gayunpaman, nagsimulang tanungin siya ng kanyang lola kung gusto niya ng makakain. Hindi niya pinansin ang kanyang lola, sa halip ay tinanong niya si Dr. Brief kung saan nakatago ang Dragon Radar, ngunit hindi maalala ni Dr. Brief kung saan ito huling itinago. Balik sa labanan, sinimulan ng bugbugin ni Goku si Majin Buu habang nanonood si Bobby D. Habang nagkomento si Goten na walang makakatalo sa kanyang tatay, nagkomento si Piccolo na maliit pa rin ang tsansa na mapigilan ni Goku si Majin Buu ng mag-isa. Sa ibang lugar, pinapanood ng mga tao ang nangyayaring laban sa kanilang mga isip. Sa puntong ito, inihagis ni Goku si Majin Buu sa isang gusali ng opisina, ganap na sinira ito, ngunit nakabawi si Majin Buu at lumipad pabalik kay Goku. Nagsimulang magpaputok si Majin Buu ng maraming energy blast kay Goku, ngunit basta na lang ipinalihis ni Goku ang mga ito, kaya for the iwas tuloy si Bobby D. Sinabi ni Bobby D kay Buu na tapusin na si Goku at itigil na ang pagpapakitang gilas. Pinahaba ni Majin Buu ang kanyang braso at tinamaan si Goku sa mukha, ngunit hindi nasaktan si Goku, pagkatapos ay nagngitian ang dalawa dahil natutuwa ito sa kanilang palitan ng atake. Balik sa Grand Kai's Planet, patuloy na nagmamakaawa si King Kai kay Goku na tumigil o mauubos ang kanyang natitirang oras sa Earth at hindi niya matuturuan sina Goten at Trunks ng fusion dance. Uminit ang labanan habang patuloy na nagtutugma sina Majin Buu at Goku sa bawat galaw. Nang huminto sila, nagkomento si Majin Buu na nasisiyahan siya sa kanilang laban, at sumang-ayon naman si Goku, gayunpaman, sinigawan ni Bobby D si Majin Buu na umatake. Nang magsimulang mainis si Majin Buu, pinagbantaan siya ni Bobby D na ikukulong siya, ngunit sinabihan ito ni Majin Buu na manahimik.
Habang nagrereklamo si Bobby D tungkol sa hindi pagrespeto, napansin ni Goku na hindi pa umaalis si Trunks sa Capsule Corp, at sinabihan niya ito na magmadali. Gayunpaman, napansin ni Bobby D na nakikipag-ugnayan si Goku kay Trunks. Samantala, patuloy sina Trunks at Dr. Brief sa paghahanap ng Dragon Radar. Dahil hindi pa umaalis si Trunks sa West City, patuloy na nagpatagal si Goku sa pamamagitan ng pag-atake pa kay Majin Buu. Nagpatuloy ang paglalaban ni Goku at Majin Buu. Samantala, patuloy rin na pinapanood ni Goten, Krillin, at Piccolo ang laban mula sa The Lookout. Nasabi ni Piccolo na habang mas lumalaban si Goku, mas lumalakas si Majin Buu. Nakapatama si Goku ng sipa sa tiyan ni Majin Buu, ngunit hindi ito natablan. Sa halip, pinalaki ni Majin Buu ang kanyang tiyan hanggang sa lamunin ng kanyang taba ang katawan ni Goku. Labis na natuwa si Bobby D at hinikayat niya si Majin Buu na ipagpatuloy ito. Gayunpaman, pinakawalan ni Goku ang kanyang enerhiya para makagawa ng malaking pagsabog. Dahil sa pagsabog ay naging manipis ang katawan ni Majin Buu, pero naibalik din ito agad ang sarili sa normal na porma sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin. Sa Capsule Corporation, ipinagpatuloy ni Trunks ang paghahanap sa Dragon Radar. Pagkatapos ay pinakita na mas tumindi pa ang labanan ni Goku at Majin Buu. Wonderful, Boo! Good! Samantala, lahat ay nanonood pa rin ng laban mula sa Kami's Lookout nang biglang maalala ni Bulma na naiwan niya ang Dragon Radar sa loob ng kanyang eroplano matapos hanapin ang mga Dragon Ball. Inutusan ni Master Buten si Krillin na humanap ng telepono para tawagan si Trunks, pero sinabi ni Krillin na walang telepono sa Lookout. Ipinahiram ni Videl ang kanyang cellphone kay Krillin para gamitin, habang for the maniac naman si Master Buten kay Videl pero sinampal siya nito. Pagkatapos ay pinakita si Goku na sinira ang energy wave na pinakawalan ni Majin Buu. Sa Grand Kai's Planet, nagkomento si Kaio-sama na kung patuloy na susunugin ni Goku ang kanyang enerhiya, tuluyang mauubos ang lahat ng natitirang oras niya sa Earth. Dito ay napagtanto ni Goku na sa kabila ng kanilang matinding laban ay nag-e-enjoy pa rin si Majin Buu at labis na namangha. Nagawa ni Bulma na kausapin ang kanyang ina sa Capsule Corp at humingi ng pahintulot na makausap si Trunks. Sinabi ni Bulma kay Trunks na nasa eroplano ang radar, pero nalito si Trunks dahil wala siyang nakikita na eroplano. Nang marinig ito, kinuha ni Dr. Brief ang kanyang capsule case at sinabi na nandito ang eroplano. Balik sa laban, muling pinahaba ni Majin Buu ang kanyang mga braso para atakihin si Goku. Si Goku naman ay nagpakawala ng Kamehameha Wave sa tiyan ni Majin Buu na ikinagulat ni Bobby D. Gayunpaman, buhay pa rin si Majin Buu at agad na gumaling ang kanyang pinsala. Pagkatapos, nagpakawala si Majin Buu ng isang pink na bersyon ng Kamehameha Wave, ngunit nailihis ito ni Goku at muntik nang tumama kay Bobby D. Mula sa Lookout, ang tindi ng pagsabog ay nagdudulot ng pagyanig sa buong paligid. Maging si Gohan ay naramdaman na rin ang nangyayaring laban mula sa sagradong planeta ng mga Kai. Nabanggit ni Supreme Kai na ito ay maaaring isang laban na hindi kayang ipanalo ni Goku at ang susi sa pagtalo kay Majin Buu ay nakasalalay kay Gohan. Ganun pa man, kailangan munang i-master ni Gohan ang Zeta Sword. Nagpatuloy si Gohan sa kanyang pagsasanay habang sinasabi sa kanya ni Kibito na ituring ang kanyang sarili at ang espada bilang iisa. Balik sa laban, nagreklamo si Bobby D na muntik na siyang mapatay ni Majin Buu kasama ang planeta. Samantala, sinamantala ni Goku ang pagkakataong ito upang purihin si Majin Buu sa kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban, at pinasalamatan naman siya ni Majin Buu. Sa Capsule Corp, inilabas ni Dr. Brief ang eroplano mula sa kanyang capsule, at ipinagpatuloy ni Trunks ang kanyang paghahanap sa Dragon Radar sa loob ng eroplano. Maya-maya ay natagpuan ni Trunks ang radar sa harap na upuan, at matapos tanggihan ang imbitasyon ng kanyang lola para sa tanghalian, nagbago siya sa Super Saiyan at nagsimulang lumipad pabalik sa Lookout. Napansin ni Goku ang enerhiya ni Trunks na umalis na mula sa West City at napagtanto niyang natagpuan na nito ang radar. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang regular na anyo. Nagtanong si Majin Buu kung magpapatuloy pa ba sila sa paglalaban, at sumagot si Goku na nag-enjoy siya sa pakikipaglaban kay Majin Buu, ngunit kailangan na niyang umalis. Sumabat si Bobby D na nagsasabing siya ang magdedesisyon kung kailan aalis si Goku at inutusan si Majin Buu na patayin na si Goku. Gayunpaman, hiniling ni Goku kay Bobby D na bigyan sina Piccolo, Trunks, at Goten ng 2 araw upang ihanda ang kanilang sarili para kay Majin Buu, at hiniling sa dalawa na huwag patayin ang sinuman o sirain ang anumang bagay hanggang sumapit ang araw na yon. Nagtanong si Majin Buu kung talagang malakas ang tatlo at kinumpirma ito ni Goku. Hindi pa rin kumbinsido si Bobby D at sinabing kahit na magsanay pa ng 2 taon ang tatlong yun, hindi pa rin ito matatalo silang dalawa ni Majin Buu. Pero nasabi ni Goku na si Majin Buu lang naman ang lumalaban dahil ang isa ay pabuhat lang.
For the fuck you si Bobby D kay Goku habang sinasabing ipasok mo ito sa butas ng puwet mo. Nang mag-teleport si Goku, mabilis na nagtago si Bobby D sa likod ni Majin Buu dahil inaakala nitong babanatan siya ni Goku. Nang mapansin nilang wala na si Goku, tinawag ni Bobby D si Buu na inutil at inutusan si Buu na hanapin si Goku. Gayunpaman, nanatiling nakatalikod si Majin Buu kay Bobby D na parang for the galit at tumangging sundin ang kanyang utos. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Majin Buu kay Bobby D na may ngiti sa kanyang muka at sinabi sa kanya na mayroon siyang mas magandang ideya. Nagulat si Bobby D, ngunit tumanggi siyang maniwala dahil alam niyang bobo si Majin Buu. Ganun pa man, tinanong pa rin ni Bobby D si Majin Buu kung ano ang naisip nitong ideya, ngunit lumapit lang si Majin Buu at inulit ang sinabi niya. Pagkatapos, sinunggaban ni Majin Buu si Bobby D sa leeg at sinakal ito sa puntong hindi na ito makapagsalita. Sinabi ni Majin Buu na kung hindi makapagsasalita si Bobby D, hindi nito masasabi ang spell upang ikulong siyang muli. Samantala, nakabalik na si Goku sa lookout at kinamusta ito ng lahat. Habang sinabi naman ni Bulma kay Goku na natagpuan na ni Trunks ang Dragon Raider at pabalik na ito sa lookout. Sinabi ni Goku na sa pamamagitan ng Dragon Raider, mahahanap nila ang mga Dragon Ball para muling buhayin ang lahat ng namatay at ibalik ang mga bagay sa normal. Samantala, sinabi ni Majin Buu kay Bobby D na oras na para umalis siya ng mag-isa. Sumigaw si Majin Buu ng babay kay Bobby D bago durugin ang ulo nito sa pamamagitan ng isang suntok. Bago mag-regenerate ang ulo ni Bobby D, binitawan ni Buu ang katawan nito pagkatapos ay pinasabog ito gamit ang isang ki blast. Samantala, naubos na ang halos lahat ng oras ni Goku sa pananatili sa Earth dahil sa pakikipaglaban kay Majin Buu. Agad siyang bumalik sa lookout para turuan sina Goten at Trunks ng fusion dance. Sinabi ni Baba kay Goku na mayroon na lamang siyang 30 minutes sa Earth. Dahil wala na si Bobby D, napapaisip sina Goku at Piccolo kung anong susunod na gagawin ni Majin Buu. Sa kasamaang palad, ipinagpatuloy lang ni Buu ang kanyang mapanirang gawain, at sa pagkakataong ito ay mas tumindi pa dahil wala na itong kontrol. Nakakita ng isang magandang babae si Majin Buu at gusto niyang halikan ito, pero natakot ito sa kanya dahil pangit siya. Gumawa ng paraan si Buu at ginaya ang poging mukha ng modelo sa magazine, pero ayaw pa rin sa kanya ng babae kaya ginawa na lang niya itong candy at kinain. Humingi ng paumanhin si Piccolo kay Goku tungkol sa pagkamatay ni Gohan, pagkatapos ay hiniling niya kay Goku na ikamusta siya kay Gohan sa kabilang buhay pagbalik niya doon, at pumayag naman si Goku. Tinanong ni Piccolo kung kaya ba ni Goku na talunin si Buu kung itutuloy niya ang laban, at sinabi ni Goku na hindi siya sigurado, pero ang mas mahalaga ay gusto niyang iwanan ng Earth na may ibang magpoprotekta nito kahit wala na siya. Bumalik si Trunks sa lookout dala ang Dragon Radar, at sinimulan na ni Goku na sanayin ang mga bata na gawin ang fusion sa huling pagkakataon. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagpantay ng kanilang power levels. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang pinakamahirap na bahagi ng sayaw, at ito ay isang serye ng 3 maselang porma na kapag ginawa ng tama, ay lilikha ng isang nilalang na may hindi kapanipaniwalang lakas. Pero iniisip nila Trunks na ang sayaw ay napakawalang kwenta at nakakahiyang gawin. Dito ay pagod na si Goku na magturo kina Goten at Trunks kung paano gawin ng tama ang fusion dance. Sinabi niya sa kanila na para magtagumpay ang fusion, kailangan ng 2 bata ang kompletong sabay na paggalaw. Ngunit nalilito pa rin sina Trunks at Goten. Pagkatapos, hiniling ni Goku kay Piccolo na tulungan siyang ipakita ang fusion dance. Nag-aalinlangan si Piccolo sa una, ngunit pumayag din kalaunan. Pagkatapos nilang mag-demonstrate, tila nagdududa ang lahat ng nanunood sa kakayahan nitong makatulong para iligtas ang mundo mula kay Majin Buu, dahil pangit at nakakatawa ang sayaw. Sunod ay ang mga bata naman ang susubok ng sayaw. Kaso ang kanilang pagtatangka ay isang ganap na sakuna dahil maraming pagkakamali si Goten. Sinabi ni Goku na ulitin nila mula sa simula at sa pagkakataong ito, mas maganda ang kanilang ginawa kaysa dati. Inutusan sila ni Goku na magpatuloy sa pagsasanay habang labis na naiinip ang lahat ng nanunood. Samantala, nag-e-enjoy si Majin Buu sa kanyang kalayaan at sinisira ang anumang gusto niyang sirain. Habang naghahanap pa siya ng isa pang lugar na sisirain, nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagod at nagpa siya na humanap ng matutulugan. Lumipad siya sa isang maliit na bayan sa kanayunan, nakilala siya ng mga naninirahan doon at nagsimulang lumikas. Habang tumatakbo sila, pinalutang sila ni Buu sa hangin at ginamitan ng kanyang transfiguration beam upang gawing clay. Pagkatapos, nilinis ni Buu ang lugar gamit ang kanyang malakas na pagbuga ng hangin at nagsimulang magtayo ng kanyang sariling bahay. Makalipas ang ilang sandali, natapos ni Buu ang pagtatayo ng kanyang bahay at pumasok, nagpa siya siyang maglinis at maligo. Pagkatapos maligo, nagsuot si Buu ng kanyang bagong pajama, gumamit ng banyo, nagsipilyo, at natulog. Matapos matulog ng ilang segundo, nagising si Buu at for the drama na parang natulog siya ng magdamag.
Pagkatapos nun ay lumipad siya, excited na iniisip na may magpapakita na isang mandirigma sa loob lamang ng isang araw para makipaglaro sa kanya. Balik sa lookout, patuloy na nagsanay sina Trunks at Goten ng fusion technique at sinubukan ni Goku na panatilihin silang nasa ritmo, ngunit huminto si Trunks at sinabing ang sayaw ay napakahirap. Tinanong niya si Goku kung pwede niyang makita ang Super Saiyan 3 transformation nito. Pumayag si Goku sa kondisyon na mangangako silang magsisikap na matutong mag-fusion. Nangako sila at nagsimulang mag-transform si Goku. Binalaan ni Piccolo si Goku na uubusin niya ang natitira niyang oras sa Earth, at sinabi ni Goku kay Piccolo na malapit na rin naman siyang maubusan ng oras. Into that, and you become a Super Saiyan 3. Sobrang namangha ang tatlo sa kanyang Super Saiyan 3, pero agad siyang bumalik sa kanyang normal na anyo dahil sa kawalan ng enerhiya. Nang maghanda si Goku para sanayin na muli sina Goten at Trunks ng fusion dance, sinabi ni Baba kay Goku na naubos na ang kanyang oras at kailangan na nilang bumalik sa kabilang buhay. Pumayag si Goku at sinabi kay Piccolo na ipagpatuloy ang pagtuturo kina Trunks at Goten. Ginising ni Ox King si Chi-Chi at sinabi sa kanya na babalik na si Goku sa kabilang buhay. Pagkatapos magpaalam ni na Master Buten, Bulma, at Krillin kay Goku, nagpaalam na din si Goku sa lahat, at binigyan si Chi-Chi ng huling yakap habang sinasabi dito na alagaan si Goten. Sinabi ni Chi-Chi kay Goku na hindi niya na alam ang gagawin ngayong patay na rin si Gohan, at natatakot siyang baka kunin din ni Majin Buu si Goten. Sinabi ni Goku kay Chi-Chi na huwag mag-alala dahil hindi matatalo sina Goten kapag na-master nito ang fusion, at sinabi na ikakamusta niya si Chi-Chi kay Gohan kapag nakita niya ito sa kabilang buhay. Ngunit sinabi ni Videl na hindi makikita ni Goku si Gohan sa kabilang buhay dahil nararamdaman niyang buhay pa ito. Matapos magbigay ng huling yakap kay Goten at sabihin kay Goten na alagaan ng mabuti si Chi-Chi, lumipad na si Goku kasama si Baba, naglaho sa hangin matapos magpaalam sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Samantala, si Gohan ay nagsasanay pa rin sa Zeta Sword at patuloy naman ang pangwawasak ni Majin Buu. Magkasamang lumilipad sina Goku at Baba sa ibabaw ng ulap. Dito ay napansin ni Goku ang daan at nakita ang lahat ng patay na tao na biktima ni Majin Buu. Nagpunta si Goku sa check-in station at tinanong si King Yema kung dumaan na ang anak niyang si Gohan. Nang sabihin nitong hindi, napagtanto ni Goku na tama si Videl na buhay pa si Gohan at sinubukan niyang pakiramdaman ang enerhiya nito, pero nang maramdaman niya ang enerhiya ni Gohan ay labis siyang nalito. Dahil nararamdaman niya ang enerhiya ni Gohan sa lokasyon ng planeta ng mga Kai. Napagtanto ni Goku na maaaring may kinalaman dito ang Supreme Kai, kaya nag-teleport siya doon. Lumitaw si Goku sa harap ni Gohan at muntik na itong mahiwa ng espada. Pagkatapos makarecover sa pagkagulat ay binati ni Supreme Kai si Goku, habang tinanong naman ni Gohan si Goku kung bakit ito naroon dahil ang alam niya ay hindi pa natatapos ang 24 na oras nito sa Earth. Ikinwento ni Goku sa tatlo ang lahat ng nangyari, pagkatapos ay binigyan ni Goku ng ilang payo si Gohan tungkol sa paggamit ng espada. Nagpasya si Goku na manatili doon upang tulungan si Gohan hanggang sa handa na itong lumaban muli kay Majin Buu. Sa The Lookout, sinigawan ni Piccolo sina Goten at Trunks dahil tanghali na pero hindi pa rin ito bumabangon. Sa training room, tinanong ni Trunks si Piccolo kung maaari nitong ipakita muli ang teknik. Natatakot si Piccolo na mapahiya ng mag-isa, kaya tinawag niya si Krillin para idamay sa kahihiyan. Nagreklamo si Krillin dahil hindi lang naman siya ang nakapanood kung paano gawin ang teknik, pero dahil tumakas na ang lahat ay napilitan ng pumayag si Krillin. Tiniis ni na Piccolo at Krillin ang kahihiyan habang ginagawa ang fusion dance, at pagkatapos ay inutusan na ni Piccolo sina Trunks at Goten na magsanay. Samantala, matapos pasabugin ng isang bayan, nakita ni Buu ang isang bulag na batang lalaki na nagngangalang Tommy. Sinubukan ni Buu na takutin si Tommy, ngunit laking pagtataka niya nang hindi ito natakot. Nang ipaliwanag ni Tommy na siya ay bulag at hindi nakakakita kahit bukas ang mga mata, ginamit ni Buu ang kanyang kakayahang magpagaling upang ibalik ang paningin nito. Ganun pa man, muling nagulat si Buu dahil hindi pa rin natakot si Tommy sa kanya, sa halip ay pinasalamatan pa siya nito at tinawag na kahanga-hangang tao. Dahil sa nangyari ay tinanong na lang ni Buu kay Tommy kung siya ba ay pangit, ngunit sumagot si Tommy na hindi niya alam. Ganun pa man, sinabi nito na sa tingin niya ay may mabuting kalooban si Majin Buu, na ikinatuwa naman ni Majin Buu. Bilang pasasalamat, binigyan ni Tommy si Buu ng isang gintong barya na balak sana nitong ipambili ng gatas. Tinanggihan ni Buu ang barya at umalis upang gawing isang karton ng gatas ang isang matandang lalaki gamit ang kanyang transfiguration beam. Ibinigay ni Majin Buu ang gatas kay Tommy at lumipad habang ipinagbubunyi sa sarili na hindi siya pangit dahil mabait siya. Pagkatapos nun ay napadpad si Majin Buu sa isa pang bayan at agad itong sinira. Nagpapatuloy sa pagsasanay sina Goten at Trunks na sumusubok na i-master ang fusion technique. Sinabi ni Piccolo na gumagaling na sila, pero hindi pa rin gaanong sabay.
Kaso nagkaroon ng malaking pagtatalo ang dalawa at nagsimulang mag-away, kaya pumasok si Piccolo para awatin sila. Sa labas, naglalaro ng baraha sina Krillin, Bulma, at Master Buten. Sa mundo ng Kai, madali nang nagagamit ni Gohan ang Zeta Sword. Sinabi ni Goku na oras na para tingnan kung gaano katalim ang espada. Inihagis niya ang isang ordinaryong bato kay Gohan na perpektong nahati nito sa dalawa. Ibinigay naman ng Supreme Kai kay Goku ang Katchin, isa sa pinakamatigas na metal sa buong universe. Inihagis din ito ni Goku kay Gohan at sinubukan itong hiwain ni Gohan pero naputol ang Zeta Sword. Sinabi ni Gohan na ang Zeta Sword ay naging kutsilyo na lamang. Nagulat pareho sina Supreme Kai at Kibito sa resulta, at sinabi ni Goku na may dahilan pala talaga kung bakit tinawag itong pinakamatigas na metal. Nagsimulang maglabas ng maliliit na energy waves ang espada na walang nakapansin, hanggang sa magsalita si Tandang Kai, na lumabas mula sa espada. Sinabi niya sa Supreme Kai na siya ang Eastern Supreme Kai, 15 henerasyon na ang nakalipas. Sa kabilang buhay, nagmamakaawa ang dalawang trabahador na ogre kay King Yema para makapagpahinga. Dumating ang isa pang ogre at sinabing may milyon-milyon pang bagong dumating. Nagalit si King Yema at inutusan ng lahat na bumalik sa trabaho. Balik sa planeta ng Supreme Kai, ikinwento ni Tandang Kai na noong panahon niya ay may isang masamang nilalang na natatakot ng husto sa kanyang kapangyarihan, kaya ikinulong siya nito sa espada. Ganun pa man, hindi naniniwala si Goku na malakas si Tandang Kai, kaya nagpakawala siya ng maliit na kiblas na tumama mismo sa mukha ni Tandang Kai, at nagpabagsak dito sa lupa. Nang makabangon ay sobrang nagalit si Tandang Kai kay Goku, pero sinabi ni na Goku at Gohan na ang kiblas na yun ay kasing lakas lang ng ginagawa ni Goten kapag naglalaro siya. Pero ipinaliwanag ni Tandang Kai na kinakatakutan siya ng mga kaaway niya dahil sa kanyang katalinuhan at hindi sa kanyang lakas. Tinanong siya ni Goku kung ano pa ang ibang sikreto nito, ngunit sinabi ni Tandang Kai na hindi niya sasabihin dahil sikreto nga. Nag-alok si Goku ng bastos na magazine na galing kay Master Buten, bilang panuhol para sabihin nito ang iba pa niyang sikreto. Ngunit sinabi ni Tandang Kai na hindi na kailangan ang mga ganyang bagay, dahil ang kanyang omniscient vision ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga babaeng naglalaro ng beach volleyball. Nagulat ang Supreme Kai sa pag-uugali ng kanyang ninuno. Sinabi ni Goku na maaari niyang ipakilala si Tandang Kai sa isang babaeng taga-Earth na magaling makipagtsup-tsupan, at natuwa naman si Tandang Kai. Naisip tuloy ni Goku na tulad lang ni Master Buten si Tandang Kai na malibog. Sinabihan ni Goku si Gohan na tanungin si Videl kung papayag ito na makipag-date kay Tandang Kai, pero mariin itong tumanggi. Dahil dito ay naisip ni Goku na gamitin na lang si Bulma. Pumayag si Tandang Kai sa kasunduan, at inihayag ang kanyang sikreto. Sinabi nito na kaya niyang gisingin ang natutulog na kapangyarihan ng mga tao. Nagulat sina Supreme Kai at Kibito, pero si Goku ay parang hindi naniniwala kaya nainis dito si Tandang Kai. Tinanong ni Tandang Kai si Gohan kung gusto niyang gisingin ang kanyang natutulog na kapangyarihan. Pumayag si Gohan at sinabi ni Tandang Kai na tumayo lang siya at tumahimik. Pagkatapos ay nagsimula itong sumigaw na parang literal na ginigising ang natutulog na kapangyarihan ni Gohan. Sunod ay umikot ito sa paligid ni Gohan ng paulit-ulit habang nagsasambit ng mga kakaibang salita. Tinanong ni Goku kung gaano pa ito katagal at sumagot si Tandang Kai na aabutin pa ito ng 20 oras at 5 oras pa para sa natitirang bahagi ng ritual. Dahil sa narinig, nagpa siya si Goku na matulog muna at sinabi na gisingin na lamang siya kapag natapos na. Naramdaman ni Piccolo na panahon na para mag-fusion dance sina Goten at Trunks gamit ang kanilang buong lakas ng hindi nagiging Super Saiyan. Sa una nilang pagtatangka, hindi naging maganda ang resulta. Sinubukan ulit nila at sa pagkakataong ito ay naging isang napakapayat na anyo naman sila. Nagkaroon ng pagdududa si Piccolo kung magtatagumpay ba sila, ngunit nag-focus ang mga bata na gawin ito ng mas tama. Ginawa nila ang fusion ng tama, at ang naging resulta ay si Gotenks, na labis na nagpahanga kay Piccolo. Nagmayabang si Gotenks na kaya niyang talunin si Majin Buu ngayon din, at lumipad agad upang harapin ito, nang hindi man lang pinakinggan ang mga babala ni Piccolo. Samantala, sina Goku, Gohan, Supreme Kai, at Kibito ay nasa sagradong planeta pa rin, naghihintay na buksan ni Tandang Kai ang natutulog na kapangyarihan ni Gohan. Nakita ni Gotenks si Majin Buu na nanggugulo sa isang maliit na bayan at hinamon niya ito. Unang sumugod si Gotenks at inatake niya si Majin Buu ng sunod-sunod. Nagawang masira ng mga atake ni Gotenks ang katawan ni Majin Buu pero muli lang itong nabuo. Nang asarin ni Gotenks si Majin Buu ng mataba ay sobra itong nagalit at binugbog siya ng matindi. Papatayin na sana ni Majin Buu si Gotenks nang biglang dumating ang mga sundalo at nagpaulan ng mga bala at missile kay Majin Buu. Nagalit si Majin Buu at mabilis na inubos ang mga sundalo sa pamamagitan ng malakas na pagsabog.
Ginamit ni Gotenks ang natitirang lakas para makabalik sa lookout, kung saan galit na galit itong pinagalitan ni Piccolo dahil sa hindi nito pagpansin sa kanyang mga babala. Dito ay patuloy pa rin ang pagdudulot ng takot ni Majin Buu sa Earth. Samantala, muli na namang itinuturing ng lahat si Master Pogi bilang kanilang tagapagligtas laban kay Majin Buu, at kahit na natatakot ay patuloy pa rin si Master Pogi na nagpapanggap na siya ang nakatalo kay Cell. Sa The Lookout, ginagamot ni Bulma at Chi-Chi ang mga sugat ni Trunks at Goten mula sa kanilang pakikipaglaban kay Majin Buu. Sinabihan sila ni Piccolo na kailangan nilang magplano para sa kanilang susunod na atake, sa halip na basta umatake lang ng buong lakas. Ipinagpatuloy ni Piccolo ang kanilang pagsasanay para sa fusion dance. Samantala, si Master Pogi, kasama ang dalawa sa mga sundalo ng hari ay pumunta sa bahay ni Majin Buu para harapin ito. Nang dumating si Majin Buu, sinubukan ni Master Pogi na pasayahin at pakalmahin ito bago isagawa ang kanyang mga plano. Inalok niya ito ng mga may lasong candy, mga video game na may nakatanim na pampasabog, para subukan itong patayin. Kaso hindi namatay si Majin Buu, at sa halip ay inakala pa nito na nakikipaglaro sa kanya si Master Pogi na ikinatuwa nito, kaya naisip nito na gawing kaibigan si Master Pogi. Pumayag si Master Pogi, at matapos siyang bigyan ni Majin Buu ng candy na gawa sa tao, sinubukan niya itong atakihin, pero hindi man lang ito nasaktan. Pagkatapos mabigo ng ilang beses sa pagpatay kay Majin Buu, sinubukan na lang muna ni Master Pogi na makakuha ng litrato ng eksena, na mukhang natalo niya ito. Sa sagradong mundo, natapos na rin sa wakas ang ritual na nagpapalabas ng potensyal na ginawa ni Tandang Kai kay Gohan, ngunit sinabi niya na aabutin pa ng 5 oras bago ito maramdaman ni Gohan. Dagdag pa ni Tandang Kai, habang naghihintay ay kailangan ni Gohan na manatili sa isang seryosong meditation. Sa sagradong mundo, patuloy pa rin si Gohan sa kanyang meditation kasama si Tandang Kai, kaso nainis si Gohan dahil natutulog lang pala si Tandang Kai, habang siya ay seryosong nagme-meditate. Samantala, pinagsabihan muna ni Piccolo sina Goten at Trunks bago muling inutusan na magsanib para maging Super Saiyan Gotenks. Kaso sa pagkakataong ito, sa halip na kalabanin si Buu ay lumipad naman si Gotenks ng paikot-ikot sa Earth ng 8 beses para lang ipakita ang kanyang lakas. Pagkatapos lumipad ay natulog si Gotenks sa ibabaw ng bato para hintayin si Piccolo na makahabol. Sa ibang lugar, may mag-asawang matanda na lumilikas mula sa syudad dahil sa takot kay Majin Buu. Kaso ang mag-asawang matanda ay biglang pinatay ng 2 kupal na gunman na nagngangalang Van Zant at Smithy para lang sa kanilang sariling kasiyahan. Samantala, naabutan na ni Piccolo si Gotenks, pero nang kausapin na niya ito para ipagpatuloy ang pagsasanay, sinabi nito na hindi na kailangan dahil malakas na siya at lumipad para puntahan si Majin Buu. Ganun pa man, bago pa ni Gotenks makaharap si Majin Buu ay nawalan na ng bisa ang fusion niya at muling naghiwalay. Nagmadaling tumakas sina Goten at Trunks nang marinig nila na palabas na ng kanyang bahay si Majin Buu. Dahil walang naabutan sa labas si Majin Buu, bumalik na lang ito sa pakikinig kay Master Pogi na nagbabasa ng kwento sa libro para sa kanya. Pagkatapos makinig kay Master Pogi, biglang nagpaalam si Majin Buu na aalis para pumatay ng marami pang tao. Nang makaalis na si Majin Buu, agad inihanda ni Master Pogi ang mga dinamita at ang remote na gagamitin niya para pasabugin ito. Samantala, ang 2 kupal na gunman na sina Van Zant at Smithy ay nasa syudad na at namamaril ng mga inosenteng tao. Sa kaparehong sandali, biglang bumalik si Majin Buu na may dalang tuta at sinabi nito kay Master Pogi na kinuha niya ang tuta dahil hindi ito natatakot sa kanya. Nang sabihin ni Master Pogi na bali ang binti ng tuta ay agad itong pinagaling ni Majin Buu para takutin. Pero sa halip na tumakbo ay naging maamo lang ang tuta sa kanya. Ipinaliwanag ni Master Pogi kay Majin Buu na nagpapasalamat sa kanya ang tuta at gusto nitong makipagkaibigan sa kanya at makipaglaro. Nakipaglaro si Majin Buu ng habulan sa tuta at tinanggap ito bilang bago niyang kaibigan. Nang makita ni Master Pogi na papakainin ni Majin Buu ng tsokolate ang tuta, agad niya itong pinigilan at nagrepresenta siya na bumili ng pagkain ng aso. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para pasabugin si Majin Buu gamit ang remote. Kaso nang makita niya na masayang nakikipaglaro si Majin Buu sa tuta ay bigla siyang naawa dito, at nagpa siyang bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Pagbalik mula sa pamimili, tinanong ni Master Pogi si Majin Buu kung bakit ito pumapatay ng tao at sumisira ng mga syudad. Sinabi ni Buu na tinuruan siya ni Bibi D at Bobby D, pagkatapos ay tinanong niya si Master Pogi kung masama ba ang pumatay ng inosenteng tao. Nang sabihin ni Master Pogi na oo, agad na nagpa siya si Buu na hindi na siya mananakit ng tao o maninira ng mga syudad, ikinatuwa naman ito ni Master Pogi. Kaso nagpa siya sina Smithy at Van Zant na pumunta sa bahay ni Buu para patayin ito, at para mapatunayang sila ang mas magaling pumatay ng mga tao. Pagdating sa bahay ni Majin Buu, walang awang binaril ni Van Zant ang tuta, at sobrang ikinagulat ito ni na Master Pogi at Majin Buu.
Nakatingin sina Majin Buu at Master Pogi kina Van Zant at Smithy. Nagpaputok sina Van Zant ng rocket patungo kay Majin Buu, pero hindi nasaktan si Majin Buu at si Master Pogi naman ay tumilapon. Biglang sinipa ni Master Pogi si Smithy para mahulog ito sa bangin, pero si Van Zant ay binugbog muna ni Master Pogi bago ihulog. Pagkatapos nun ay pinuntahan ni Master Pogi ang tuta ni Majin Buu at nadiskubre niyang buhay pa ito. Pinagaling ni Majin Buu ang tuta at nagdiwang silang dalawa ni Master Pogi. Sa lookout, kinumpronta ni Piccolo sina Goten at Trunks kung bakit tila napabayaan na nila ang kanilang pagsasanay. Muling itinayo ni Majin Buu ang kanyang bahay at ginawa itong hugis aso, at pinangalanan niya ng biang tuta. Pagkatapos ay inalok ni Majin Buu si Master Pogi, na samahan siyang kumain sa unang pagkakataon, na ikinaantig naman ang puso ni Master Pogi. Sa The Lookout, pinapagalitan na naman ni Piccolo sina Goten at Trunks dahil sa hindi nito pagbalik kaagad nang mawala ang fusion nito. Balik sa bahay ni Buu, inalok na rin ni Majin Buu si Master Pogi na maligo sa bathtub kasama niya, ngunit muntik nang malunod ni Majin Buu si Master Pogi dahil hindi niya alam na kailangan nitong huminga. Pagkatapos nun ay napaisip si Master Pogi habang tinitingnan ng larawan niya na nagpapanggap na nagtagumpay siya laban kay Buu para makapagyabang. Matapos maisip na naging mabuti na sa kanya at mabait na si Majin Buu, pinunit niya ang larawan at sinabing hindi na niya ito kailangan. Naghanda si Master Pogi ng hapunan para kay Majin Buu, ngunit biglang pumasok ang bugbog sarado na si Van Zant sa bintana. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, sinugod ni Master Pogi si Van Zant, ngunit binaril lamang siya nito, lubhang nagalit si Majin Buu at nagsimulang umusok sa galit. Sinubukan niyang gamutin si Master Pogi at nagtagumpay siya, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang galit. Sinabihan niya si Master Pogi na lumayo at tumakas kasama ang tuta. Maya-maya pa ay may lumabas na makapal na usok sa ulo ni Majin Buu, at nagtipon ito sa ere. Naramdaman ni na Piccolo at Dende ang nangyayari, at labis silang kinabahan. Hindi nagtagal, ang usok na nagtipon sa ere ay biglang naging isang bagong Majin Buu. Lumipad ito patungo kay Van Zant, na sinubukang barilin ito, ngunit hindi ito nasaktan at napatay nito si Van Zant. Ayon kay Dende ay lumabas kay Majin Buu ang kanyang kasamaan, at nagkaroon ito ng sariling katawan. Nilapitan ni Evil Buu si Majin Buu, at nagsimulang mag-ambahan ng dalawa.